Alright, it's another day na naman. Ba't parang ang dilim? Hala, ba't ang dilim nito, be? Dilag daw, dilag. Pero ang dilim, ba't ganun? Wait, we're gonna practice this. Kasi, dapat ay maliwanag ito, pero bakit parang ang dilim? Let me see. Yan, November 3 ngayon, at ako ay papasok, yes, double-double ang suot ko ngayon dahil sobrang na po ang lamig ngayon. Yes, pumapasok na po ang winter, kaya sobrang lamig na. And yes, bago tayo pumasok sa trabaho, meron akong reaction video na naman. Dahil may oras pa tayo, 7:57 pa lang naman. 8:30 pa ang pasok ko. Ito yung aking gagawa ng reaction, ano? Yan, sandali lang po ha, babasahin natin. Sabi niya, ito yung OFW stories. Yan, breadwinner noon, pulubi na ngayon. Okay? 37 years ako sa abroad noon. Sinuportahan ko ang aking mga kapatid sa pag-aaral, hanggang sa mga pamangkin. Lahat sila professional. Hindi na ako nakapag-asawa dahil pihikan ako nung araw. At nag-focus ako sa pagtulong. Wala akong naipon. Kasi halos lahat ng sahod ko na itulong ko sa kanila. Pero ngayong nandito na ako sa Pinas, wala man lang magkusang tumulong sa akin. Nung unang taon ako dito, okay pa naman sila. Nag-aabot pa at lagi pa nila ako kinukumusta. Pero ngayong 3 years na ako dito at halos di na makapagtrabaho dahil sa edad ko, block na nila ako. Naubos na rin ang ipon ko kaya puro na lang bigay ng kapitbahay ang kinakain ko. Ngayon ko naisip na sana pala noon nag-asawa ako. Sana pala nag-anak ako. Ngayon, mamamatay akong walang-wala dahil walang utang na loob ang mga pinag-aral ko. Ayan, ito na nga po ang sinasabi ko sa lahat ng mga OFW. Ito yung parati kong sinasabi, kahit hindi OFW, para dun sa mga taong tumutulong sa ibang tao, okay? Unahin nyo muna yung mga sarili nyo. Hindi masama ang tumulong sa ibang tao, but make sure na maglalaan kayo ng para sa sarili ninyo, okay? Kasi hindi tayo habang panahon ay bata. Hindi tayo habang panahon ay malakas. Hindi tayo habang panahon ay, anong tawag dito? Magtatrabaho. Okay, darating at darating ang panahon na tayo ay titigil sa pagtatrabaho. At sa pagtigil natin sa pagtatrabaho, kailangan ay napaghandaan natin yun. Kailangan ay na-secure natin yung mga sarili natin sa mga panahon na yun, okay? Dahil, sabi ko sa inyo, hindi matatapos ang kagastusan kapag kayo ay ang tawag dito, tumigil na sa pagtatrabaho. Lalo nyo ang mas kakailanganin ang pera. Kaya nga parati kong sinasabi, sa panahon ng kabataan nyo, sa panahon ng kalakasan nyo, doon nyo paghahandaan ang buhay nyo. Okay lang, tumulong kayo, pero make sure na balance, okay? Kailangan ay napaghandaan nyo rin yung sarili nyo para hindi nyo kakailanganing umasa sa ibang tao. Dahil mahirap ang umasa sa ibang tao. At mahirap din na manghingi ng balik sa mga naitulong mo sa kanila. Dahil hindi mo sila maaasahan na maging responsible na magbalik ng mga tulong na naibigay mo sa iyo. Kung hindi nga sila naging responsible sa mga buhay nila noon. Yung pag-aaral nila, dapat kanila yon. Responsibly, dapat sila ang may pananagutan noon sa buhay nila. Sa mga gastusin nila, lalo na't sila yung mga adult na, may kakayahan na magtrabaho. Yes, responsibilidad nila yun bilang individual na maitaguyod ang mga sarili nilang buhay, okay? Dahil wala tayong bangko sa ibang tao, okay? Hindi tayo obligasyon ng ibang tao na buhayin, tulungan, pag-aralin, unless it is something that they want to, okay? Dahil gusto ka nilang matulungan dahil alam mo yun, yung parang kailangan mo ng tulong dahil nga wala kang kakayahan na matulungan ng iyong sarili. Pero kung meron, please be mindful na dapat ikaw sa sarili mo ang maghahanda noon. Kaya nga itong sinasabi ko, dapat pinaghandaan mo ang sarili mo nung panahon ng kabataan mo. Dahil maganda na naihanda mo yung sarili mo, pagdating ng panahon na ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho, yung mga kagastusan mo, makapamuhay ka pa rin ng sa'yo, okay? Makakapamuhay ka pa rin ng hindi ka nag-aalala kung saan mo kukunin ang mga panggastos mo dahil naihanda mo yun sa panahon ng kabataan mo. Do you know what I mean?
Kasi pag tumigil na tayo sa pagtatrabaho, nandyan pa rin mga kagastusan natin. Yung mga electric bills natin, lahat yan is pera ang kinakailangan para mabuhay sa mundong ito. Kaya hindi ko maintindihan yung ibang tao na how could they do that? Paano nila nagawang tumanda na talagang hindi nila naihanda yung sarili nila? You know? Hindi ko yun maintindihan. Like, hindi ba nila naisip na pagdating ng panahon na okay, magiging 50 ka, magiging 60 ka, or let's say you don't know, kung hindi mo alam kung saan ka aabot or dadalhin ng time mo, ng edad mo, you'll never know. Kasi may mga tao na umaabot, kagaya dito, mga tao dito umaabot ng 86, 90. Diyos ko, ang lalakas pa rin, ang sisigla pa rin, para pa rin silang mga, alam mo yun, basta yung mga katawan nila active pa rin, yung mga isip nila active pa rin, pero talagang matutuwa ka sa kanila dahil talagang independently namumuhay pa rin ng kanila, may sariling bahay, nagagawa pa rin nila yung mga dapat nilang gawin sa buhay, yung mga doctor's appointment nila, napupuntahan pa rin nila kahit despite na sila ay nasa 86 na, nagdadrive papunta sa mga doctor's appointment nila. You know, habang yung iba, titingnan mo, 62 pa lang or 60 ay talagang hindi na maalala yung mga kailangan nilang gawin sa buhay nila. No, kailangan sanayin mo yung utak mo na maging productive, okay? Para hindi mo kakailanganing idepende yung sarili mo sa ibang tao. Ako, ayoko talagang dumepende sa ibang tao. Ewan ko ba? Kung bakit, it gets on my nerves talaga pag yung didepende ako sa ibang tao. Yeah, ayoko ng ganun. Lalo na kung bata ka pa, 60s, bata pa rin yan. You don't have to depend sa ibang tao. Ultimo sa, yung, alam mo yun, pag-inom ng gamot or whatever. Hindi kailangan na idepende mo ang lahat ng bawat kilos at galaw mo sa ibang tao. You know, hanggat kaya pa ng katawan at isip mo, sikapin mo na maging independent ka. Huwag kang maging depende sa ibang tao dahil mahirap yun. Imagine, isa ka pa rin iintindihin nila habang sila may mga iniintindi rin sa mga buhay nila. Okay lang na dahil gusto nilang tulungan ka, walang problema. Pero kung dahil gusto mo lang na gano'n ang ipagawa sa ibang tao, naku, yun, ayoko ng gano'n, yeah. Anyways, papasok na ako at ako ay magsisimula na. Kaya maganda talaga na ikaw ay merong naihanda sa buhay mo, na ipundo sa sarili mo. Wala ka nang iisipin pagdating ng panahon, you know. Kahit ikay matanda na, magbabayad ka na lang ng mga bills mo, walang problema, 'di ba? May pera kang makukuha. Hindi yung matanda ka na, tapos may mga bills ka palang babayaran pa rin, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pambayad. Saan mo kukunin? Sige nga. Hindi nyo ba alam na kahit mag-60 pa kayo, 70, 80, yung mga bills yun, and then pero babayaran nyo pa rin yan. Saan nyo kukunin yung pera nyo kung wala kayong naihanda sa sarili nyo, wala kayong ipon, wala kayong retirement? Ay, Diyos ko, saan nyo kukunin yun? Guess, okay, kung kanino. Yun. Anyways, yun nga, papasok na tayo talaga for real. Bye!